Sa ating lahat. At ngayon po ay tayo umpisa na sa ating Sabbath School sa chapter chapter ano man na po tayo, chapter 6. The Church, the Gospel Made Visible. Nung nakaraan po kasi The Discipline of the Church ang part 1. So, mag-umpisa na po tayo sa ngayon pag-aralan natin yung The Church, the Gospel Made Visible, chapter 6, the Discipline of the Church. Ang disiplina ng Iglesia. Part 2. Amen. Part 2. Tayo po ay manalangin muna sa Panginoon. O Diyos, salamat po sa hapon na ito na kami ay narito, Panginoon, at tulungan mo kami, O Diyos, na maintindihan, Panginoon, ang iyong mga salita, maunawaan, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, at alisin mo, Panginoon, ang aming antok, Panginoon, kundi maging buksan ang aming isipan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, biyaya na binibigay po sa amin sa hapon na ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung sa church gospel po ngayon, yung nakaraang linggo, binigyan natin ng focus ang tawag ng Diyos sa kabanalan sa lumang tipan. Ngayon naman, titingnan natin ang kabanalan at disiplina sa bagong tipan. Ang kabanalan at disiplina sa bagong tipan. Amen. Bagaman nasa bagong tipan na po tayo, na nararapat na atin pong maunawaan at tandaan na ang tawag sa kabanalan mula sa lumang tipan ay nagpapatuloy pa rin. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sabi po dito, magpakabanal kayo sa lahat ng inyo. Sa verse 15 po, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Malinaw po na ang tawag na ito ay hindi na po para sa bayan ng Israel. Bagkus, ito po ay para sa tunay na Israel, ang iglesia, na binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo ng mga Hudyo at Hintil. Ngayon, ito po yung mga sumusunod na sasabihin ay napakahalaga at dapat po natin itong maunawaan. Pakinggan po natin ng mabuti. Una, ang paghubog sa bayang tinawag ng Diyos na ito ay hinuhubog ni Kristo sa kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Pinapakita nito ang kahalagahan ng palagiang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtanggap nito ng may pagpapasakop at pagsunod. Pangalawa, ang disiplina ng iglesia ay bahagi ng prosesong ito. Ibig sabihin, isinasagawa ito sa loob ng ugnayan ng lokal na katawan o iglesia. Galatians chapter 6 verse 1, sa 1 Thessalonians chapter 5:14 at Tito chapter 3 verse 10.
Nangyayari ang pagdidisiplina sa loob o konteksto ng lokal na iglesia. Dito, pinapangaral ang salita na huhubog sa pagsunod at pamumuhay ng mga mananampalataya. Dito, isinasagawa ang paglago sa pananalangin. Dito, pinapalakas ang bawat isa sa pamamagitan ng ordinansa. Dito din, pinapagtitibay ang iglesia sa pamamagitan ng pakikisama kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Pangatlo, ang layunin ng disiplina ay ang pagsisisi at pagpapanumbalik ng nagkasalang kapatid at pag-iingat sa patotoo ng iglesia. Dapat po na ganito ang ating pagtingin sa disiplina. Hindi ito isang bagay na dapat natin ikatakot o ikasama ng loob, ikahiya, o bagay na dapat iwasan. Dahil ang layunin nito ay hindi upang kondenahin ang kapatid na nagkasala, kundi upang siya ay mapanumbalik sa tamang pamumuhay ayon sa kalooban at salita ng Diyos, at higit sa lahat, upang maingatan ang patotoo ng iglesia. Nawa ay ganito na po ang ating pag-iisip patungkol sa disiplina. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, atin namang tingnan ang turo ng Panginoong Hesukristo patungkol sa disiplina. Tingnan natin ang Matthew chapter 18, verse 15-17. Pwede po ninyong buksan ang inyong mga Biblia. Matthew chapter 18, verse 15-17. Basahin ko po. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung papakinggan ka niya, ay mapanumbalik mo ang iyong kapatid. Sa verse 16 po, ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Sa verse 17, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Makikita natin sa mga talatang ito na nagbigay si Jesus ng tatlong hakbang. Una, ito ay gagawin sa pribadong pagsaway. Ibig sabihin, kayo lang munang dalawa. Pangalawa, kung hindi na repent ang kapatid ay isasagawa ito sa maliit na grupo. Maaring magdala ng isa o dalawa pang kasama. At mahalaga na ang isa doon ay elder. Pangatlo, kung hindi pa rin mag-repent ay dadalhin na ito sa buong iglesia. Ngunit kung sa kabila ng prosesong ito ay tumangging magsisi pa rin ang nagkasalang kapatid, siya ay tinuturing na pagano o maniningil ng buwis. Ibig sabihin, siya ay parang inihiwalay mula sa pakikisama. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang nabigyan natin lahat ng pansin ang sinabi sa verse 15. Kung titingnan ng maigi, yung verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Ibig sabihin,
taliwas sa makamundong pag-iisip na siya ang may kasalanan. Siya ang unang lumapit. Ang dapat po nating gawin kapag tayo ay nagawa ng isang maling bagay, tayo po ay dapat unang mag-approach. Tayo ang dapat unang lumapit. Tayo ang unang dapat mag-initiate na makipag-ayos. Bagaman, hindi nito tinuturo na kung ikaw ay ang nakagawa ng kasalanan. At lalo na kung aware ka sa nagawa mong mali, ay hindi ka hihingi ng tawad at hihintayin mo na yung nagawan mo ng mali ang unang lumapit sa iyo. Hindi po ganun ang tinuturo nito. Ngunit sa pangyayari na maaring ayaw magpakumbaba ng nagkasalang kapatid, o kung hindi siya aware na naka-offend sa iyo, ang kapatid na nagawa ng kasalanan ay dapat magpakumbaba at unang mag-approach sa kapatid na nagkasala. Kaya napakalaga po ang pagpakumbaba dito. Ngayon naman, tingnan natin ang turo ni Pablo patungkol sa excommunikasyon. Basahin natin ang 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. Okay. Sa katunayan, ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama at kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo'y malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin nyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo'y mga walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista, hindi na may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Sinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga makiapid ng salibutang ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa gayoy kailangan pa kayo lumabas sa sanlibutan. Kundi gayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y makikiapid o sa akim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o naglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganitong uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong mga nasa loob ang inyong hatulan? Subalit ang Diyos ang umahatol sa mga nasa labas. Alisin niyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Dito ay nabasa natin na inutusan ni Pablo ang mga taga-Korinto na itawalag ang isang lalaking nasasangkot sa sexual na imoralidad batay sa halimbawa sa lumang tipan sa Deuteronomy 17 hanggang 22. Mahalagang makita natin dito na kailangan ang disiplina upang una, maprotektahan ang iglesia. Pangalawa, magbigay babala sa iba.
At pangatlo, mapanatili ang integridad ng ebanghelyo. Kaya ang kapatid na hindi tumatalikod sa kasalanan ay humahantong sa ekskomunikasyon. Ito ay ang pag-alis sa pakikisama at komunyon bilang tugon sa mabigat, hayagan at hindi pagsisisi sa kasalanan. At mahalagang tandaan natin bilang iglesia na ang kabiguang kumilos ng kongregasyon sa pagdidisiplina sa kapatid na nagkasala ay kasalanan din at nakakapinsala sa ating patutuo. Kaya hindi po nararapat na pikit mata tayo sa kasalanang ginagawa ng ating kapatid. Ito ay dapat itama kaagad at huwag hayaang makaapekto pa ito sa iglesia o makita man ng mga hindi mananampalataya na nakakasira sa patutuo ng iglesia. Ito ay mahalagang paalala lalo na sa mga mananampalataya ng magkakapamilya. Madalas ang pag-compromise ay nangyayari sa loob ng pamilya. Madalas tinutulungan pa ng magulang o kapatid na itago ang kasalanan ng kapatid o anak. O di kaya, bagaman alam natin mali, ay hindi pa rin natin itinatama ang anak, ang magulang, o ang kapatid natin. Ito ay nakakalungkot na senaryo. Alam niyo po, ang pagdidisiplina sa iglesia ay dapat mainam na isinasagawa at dapat nagsisimula sa loob ng pamilya. Huwag nawang mangyari na ang pagkukunwari ang pinapractice natin sa loob ng ating mga pamilya, lalo na sa atin dito sa His community. Binubuo tayo ng pamilya, kaya ito ay isang malaking paalala sa atin. Kaya kung ikaw, tatay o nanay, makialam ka sa kabanalan ng iyong mga anak, ikaw ang una na magbantay sa kanila. Alamin mo ano ang estado ng kanilang pamumuhay. Ikaw ang unang magturo sa kanila at unang magdisiplina sa kanila. Ikaw naman kapatid, huwag mong tulungan ang kapatid mo sa kalokohang ginagawa niya. Isubong agad ito sa magulang. Ikaw din anak, maaari mo ding paalalahanan ang iyong magulang kung sila naman ang nakakagawa ng pagkakamali. Ganito dapat ang picture ng bawat pamilya na pare-parehong mananampalataya. Tandaan na bagaman sila ay iyong pamilya biologically, higit pa doon, sila ay pamilya mo ng spiritually. Kung paano mo itrato ang mga kapatid sa pananampalataya na hindi mo kamag-anak, ay ganun din dapat ang trato mo sa kamag-anak mo na mananampalataya. Huwag pikit mata at huwag maging kakonsaba. Sa pagtatapos, alalahanin natin ang mahalagang mga punto na ito. Ang kabanalan ay sentro sa bayan ng Diyos sa parehong luma at bagong tipan. Ang disiplina ay pagpapahayag ng kabanalan, pag-ibig, at malakasakit ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang disiplina ng iglesia ay ugnayan at sama-samang gawain na may layuning pagpapanumbalik sa nagkasalang kapatid at tapat na patutuo. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nag-iingat sa karangalan ng kanyang pangalan at sa integridad ng komunidad ng tipan. Ngayon ay magbigay tayo ng oras upang sagutin ang mga tanong na ito bilang refleksyon sa ating natutunan ngayong hapon. Amen. Number 1. May mga tanong po dito. Sagutin po natin to.